Pwede na po magsalita sa kabilang panig si Pastor Elmer Albuera. So magandang hapon sa inyo lahat mga kapatid. Isang malaking karangalan sa panig namin ng RIAM. Acronym po yun. Na ang ibig sabihin ng RIAM ay Remnant Israel, Yahweh's Assembly in Yeshua Messiah. Ang pananampalataya po namin ay nagmula at nanggaling sa pananampalatayang Israel. Bagamat kami mga Pilipino ay pananampalatayang Hebro ang aming tinanggap. Gaya din sa Pilipinas, maraming mga Islam dito o mga Muslim. Pero hindi sila Arabiano, mga Pilipino ang kanilang citizenship. Pero ang pananampalatayang tinanggap naman nila ay Islam. Gaya ng Roman Catholic, hindi naman sila taga-Roma, pero mga Pilipino. Gaya po namin na umanib sa pananampalatayang Israel, ay naimbitahan at nagkaroon ng formal na usapan, ginawang opisyal, kung kaya nandito kami ngayon upang patunayan namin na ang pananampalataya ng Israel o ng Hebro, ang aral ng Diyos na buhay, mula noon, ngayon, hanggang sa katapusan ng sanglibutan, ang aral ng Diyos ay hindi nagbabago. Kung paanong ang Diyos nating si Yahweh ay tinagurian sang-ayon sa Grego na Alpha at Omega, na ang ibig sabihin Diyos na hindi nagbabago. Ang lahat na nandirito ngayon, ang minimithi ay ang kaligtasan. Alam nyo ho maging sa langit ay may isang aral din. May isang pananampalataya. At may isang awit at may isang tagapagligtas. Gaya ng ating awit, gaya ng sinabi ni Apostol Matthew 6, 9 hanggang 10 na kung paano daw sa langit, gayon din sa lupa, kung paano sa lupa, gayon din sa langit. Ang aral kailangan the same. At ito ang patutunayan namin na malaking isang karangalan ito na matagal ko nang ipinanalangin. Ang aking pong nilagdaan ay patutunayan ko sa grupo ng RIAM na ang kautusan ng Diyos sa lumang tipan ay utos pa rin hanggang sa bagong tipan. Yan po ang aming pinirmahan. Liliwanagin natin, kautusan ng Diyos na ibinigay sa tao, ipinagkatiwala sa mga propeta. Mula noon, ngayon at ang darating, ang standard ng Diyos ay dapat niyong batas niya ay hindi magbabago. Mayroong ilan na para sabi natin parang na-remodel pero yung diwa at yung kanyang kahulugan ay naroon pa rin, hindi nagbabago. Titignan natin sa unang salaysay ng aklat sa lumang tipan hanggang bagong tipan po ang takbo natin. Dito sa Deuteronomy 12:32, ganito ang wika. Kung anong bagay ang iniuutos ko sa iyo, ay siya mong isagawa. Huwag mong dagdagan ni babawasan. Ano ang sabi ng ating isang propeta sa lumang tipan? Kung anong bagay ang iniuutos ko sa iyo, ay siya mong isasagawa. Huwag mong dadagdagan ni babawasan. Titignan natin hanggang bagong tipan to kung paano ba ito talaga tuloy-tuloy na hindi nagbabago at patuloy na yung aral ng Diyos ay pinagtitibay na hindi nagbabago. Pamantayan nung unang panahon hanggang ngayon, ganyan ang Diyos natin, hindi nagbabago. Maliban na lamang kung may mapatunayan ng ating kapatid mamaya na ang Diyos natin ay pabago-bago. Ang aral niya ay pabago-bago. Pero sa amin pong patutunayan, tuloy-tuloy ang aral ng Diyos. Basa, Josue 1:8. Anong sabi? Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi, upang iyong masunod. Ano na? Huwag mahihiwalay. Ang alin ang hindi dapat mahihiwalay? Ang aklat ng kautusan sa iyong bibig
pagbubulay-bulayan mo araw at gabi. Ganyan katibay, kadiin, ang bilin, tagubilin ng ating Diyos na si Yahweh. Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, hanggang ngayon at sa ating panahon na darating pagkawakasan, ay talagang, kung ikaw ay tao, dapat yung aklat ng kautusan ng Diyos ay hindi mahihiwalay sa inyong bibig. Kapag inihiwalay niyo yan, ay hindi kanya bayan at hindi kasakop. Ang inutusan, totoong, ang Israel na pananampalataya o Hebro, sapagkat ang ibig sabihin ng Israel ay Isra means bayan, Elohim, bayan ng Diyos na si Elohim, na si Yahweh, bayan ni Yahweh. Ang inutusan, hindi pwede kung sino-sino uutusan, pinili lang gaya ng ating mga propeta. Pinili na siyang pagkakatiwalaan ng Diyos ng kanyang batas o utos sa mga kanyang lingkod. At itong lingkod niyang pinagkatiwalaan, ipangangaral niya ito, ituturo niya sa lahat ng taong may buhay sa ibabaw ng balat ng lupa. Sunod na talata na ating babasahin, 89:34 ng mga awit. Ano ang sabi? Parating na tayo sa bagong tipan. 89:34, ganito ang wika. Ang tipan ko'y hindi ko sisirain. Sinong may sabi? Una, mga propetang pinagbili ng Diyos. Ngayon sa 89:34 ng mga awit, abay ang Diyos ang nagsabi na. Anong tagubili ng Diyos? Kung totoong bayan ka ng Diyos, kung totoong anak ka ng Diyos, dapat pakikinggan mo ang salita at utos ng Diyos. Ano ang sabi ng salita ng Diyos? Isa-isa natin, dadahanin ko ha. Ang tipan ko'y hindi ko sisirain, ni akin mang babaguhin ang bagay na lumabas sa aking mga labi. Babaguhin ba ng Diyos ang kanyang tipan? Babaguhin ba ng Diyos ang kanyang kautusan? Ang sabi niya, hindi ko sisirain. Sino ang pwedeng sisira? Mga taong tatalikod sa bilin ng Diyos. Maraming lumabas sa bansang Ehipto ng mga Israelita. Maraming mga anak din ng Diyos na lumabas para maging malaya. Ngunit hindi lahat nakapasok. Dadalawang tribo ang nakapasok. Sino? Ang pangkat ni Caleb at ni Josue. Dahil naging matapat at masunurin. Gaya din sa ating ngayon dito sa Pilipinas. Oo. Alam nyo ba nung unang panahon, wala tayong pag-asa sa kaligtasan? Ngunit nang dahil sa dugo ni Kristo o ni Yeshua sa totoong pangalan niya, ang pagkapako o pagkabayubay niya sa krus ay upang matupad ang pangako ng Diyos kay Abraham na siya ay maging ama ng mga bansa. Maging anak tayo ni Abraham sa pananampalataya. Sa paano ito natupad na inihula sa lubang tipan? Sa pamamagitan ng dugo ni Yeshua. Kaya sa nakadipa, hintil man, Griego man, anuman ang iyong lahi, whosoever believe in Yeshua should not perish, but have an everlasting life. 1:12 ng Juan, ang sinumang sa kanya ay sumampalataya, ay binibigyang karapatang maging anak. At kung anak, ay tagapagmana. Gusto niyo bang maging anak kayo? O kailangan kayo sumama? Umanib kayo sa bayan ng Diyos. Sino ang bayan ng Diyos? Ang Israel na pananampalataya. Nakarating po sa Pilipinas, bagamat maraming bansa ang nanabutahe sa pananampalatayang ito ng Israel, ay hindi ipinahintulot ng Diyos na hindi makarating dito sa bansang Pilipinas sapagkat nakita ng Diyos na maraming mabubuti rito. Maraming mga taong matuwid na ibig maligtas. Kaya nga po, nandito po kami, ibig po namin malaman ninyo kung ano yung katotohanan. Sunod. Tignan natin sa bagong tipan. Napakita namin sa inyo ng 3 talata sa lumang tipan. Propeta at ang Diyos ay nagpatibay sa kautusan. Tignan naman natin si Kristo sa ating pananahon ngayon. Ay baka naman pagdating ni Kristo ay huwag na ninyong susundin ang utos pagdating ni Kristo. Tingnan natin, Matthew 5:17 hanggang 19. Basahin natin, ha? Huwag ninyong isiping ako'y naparito. Sino yung pumunta rito? Si Kristo. Ano sabi ni Kristo?
huwag ninyong isipin, ako'y naparito upang sirain ang kautusan. Mag-isip ka pa lang na sirain ang kautusan. Sabi ng Biblia, huwag. Ang sabi ng Biblia, huwag kang kakain ng aking ipinagbabawal sa punong kahoy. Sumubok yung tao. Ano nangyari kay Adan at Eva sa simpleng pagkakasala? Nagkaroon ng kamatayan ang dating walang kamatayan sa simpleng pagsuway. Ano ang sabi ni Kristo? Na sinasabing, kay Kristong utos ito. Ano sabi ni Kristo? 5:17, huwag ninyong isiping, ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Saan nyo makikita ang propeta? Sa lumang tipan. From Genesis to Malachi ay sulat ng mga propeta yan. Ni ang mga propeta, huwag nating isiping wala na yun. Tuloy ng basa. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. 18, sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan, hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Nawala na bang langit? Nawala na bang lupa? Hanggat may langit at may lupa, hindi mawawala ang kautusan. Pero sabi nga ng Biblia, maski mawalang langit, maski mawalan ng lupa, ni ang isang tuldok o kudlit ng kautusan ay hindi mawawala. 19. Kaya't ang sinumang sumuway sa isa sa kalitliitang mga utos na ito at ituro ang gayon sa mga tao ay tatawaging kalitliitan sa kaharian ng langit. Datapwat ang sinumang gumanap at ituro ito'y tatawaging dakila sa kaharian ng langit. Sino ang dakila sa kaharian ng langit? Ang magturo ng kautusan. Sino ang tatawaging kalitliitan sa kaharian ng langit? Ang susuway sa utos. Malinaw na ang kautusan ng Diyos mula noon, ngayon at ang darating, hindi nagbabago katulad ng salitang Alpha at Omega. Diyos noon, ngayon at ang darating, hindi nagbabago. Another? Ano ang, hindi ba tayo lahat dito nangangailangan ng kaligtasan? Okay? Sa magandang balita, Mateo 19. Mateo 19. Nako. 19, Kapitulo 16 at 17. Ano ang sabi? Di ba lahat tayo rito na ngayon ay ibig maligtas? Tignan natin yung mayamang lalaki na lumapit kay Yeshua o kay Kristo. Ayun, nandun na pala. Hanggang 17 yan. Okay, nandun. Mabutit na nasusubay mo yun. Salamat na marami. Hallelujah! May isa namang lalaking lumapit. Magandang balita. May isa namang lalaking lumapit sa kanya at nagtanong. Isang lalaking mayaman, lumapit. Kanino? Sa ating guro. Sinong guro? Si Yeshua. Anong sabi ng lalaki? Guro, ano pong kabutihan ang kailangan kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Abay, hindi nalalay sa atin. Hindi ba tayo rin nandito para magkamit ng buhay na walang hanggan? Ito ngayon ang paksa namin ni Brother Eliseo Soriano. Tumupad o sumuway? Ang mayamang lalaki ito, sabi niya, Guro, mabuting guro, ano ang dapat kong gawin sa bagong tipan itong ating binabasa? Ano ang mabuti kong gagawin para magkamit ng buhay na walang hanggan? Hindi ba kayo nandito? Kayong lahat, mga lalaki at babae, bata man o matanda, anong layunin? Upang magkamit ng buhay na walang hanggan. Ang tanong ng lalaki ito ay tanong natin lahat. Ano ang sagot ni Yeshua? Tuloy natin basa. O ni Jesus, Guro, ano pong kabutihan ang kailangan kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? 17. Sumagot si Jesus o si Yeshua sa tunay na pangalan niya. Bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lang ang mabuti. Kung ibig mong magkamit ng buhay, sundin mo ang mga utos. Aba, kung ibig nating magkamit ng buhay na walang hanggan, kayong lahat tinatawagan ko.
Ang sabi ng Biblia, kung ibig mong magkamit ng buhay na walang hanggan, wika ni Jesus, wika ni Kristo, wika ni Yeshua Misaya, anak ni Yahweh El Shaddai. Anong sabi? Kung ibig ninyong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang utos. Iyan ang sabi ng Biblia. Ngayon, patutunan ni Brother Soriano yan. Kung ibig ninyong magkamit ng buhay na walang hanggan, pagdating sa pagtinig ni Soriano mamaya, suwayin ninyo ang utos, papakinggan natin yan. Ang sabi sa luma't bagong tipan, kung ibig ninyong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin ninyo ang aking mga utos. Hallelujah! Okay, another text. Bilang patunay, diretso natin sa unang Juan. Para kasi medyo tagil ng oras ko. Unang Juan, 2, ang talatay 3. Pakibis-bis lang. Para makita ng ating mga kapatid, mga kaibigan. Unang Juan 2:3, tignan natin kung tungkol sa katotohanan ng pag-uusapan. Okay, basa. 2:3. At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala. Kilala niyo ba ang inyong Diyos? Ano ang sabi ng Biblia? At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Kung ibig mong makilala ang Diyos, ang sabi ng Biblia, tinutupad natin ang kanyang mga utos. Walang sinabi ng Biblia, labagin mo ang utos ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, from Old and New Testament, ingatan, sa Kawikaan 7:1, impukin, iukit sa inyong mga puso ang kanyang mga utos sapagkat ito'y inyong buhay. Maliwanag ho. Hindi sinabi ito na, huwag niyong iimpukin sa bagong tipan kung nakikilala niyo, sabi sa 3. At bago tayo magtapos, malapit na. Dahil magkukrus-examine. Ang mahalaga po mga kapatid, ipinakita ko sa inyo ang tatag at tibay ng katotohanan. Tignan nyo sa Biblia. Mayroong nagagalit sa tumutupad ng utos? Alam nyo ba kung sinong founder sa galit sa utos? Pakibasa lang, brothers. Pakibigay nga sa akin talatagad. Apokalipsis 12:17. Panatay natin 2 minutes lang. Anong sabi doon sa 12:17 ng Apokalipsis? Sino yung galit sa utos, mga kapatid? Okay? 12:17. At nagalit ang dragon. Sino ba yung dragon sa akala ninyo? At nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumaka sa nalabi sa kanyang binhi. Anong katangian ng nalabi? Sumusunod. Galit ang dragon. Kanino? Anong katangian ng kinaiinisan ng diablo? Itong sa 12 hanggang 12 ng Apokalipsis, yung tinutukoy na dragon, yun yung diablo. Satanas at demonyo ng banal na kasulatan. Galit na galit. Kaninong grupo siya nagagalit? Ano ang katangian ng kinainisan ng diablo? May mga kampuni siya. Anong katangian? Basa sa 17. At nagalit ang dragon sa nalabi o sa babae at umalis upang gumaka sa nalabi sa kanyang binhi na siyang nagsisitupad ng utos ng Diyos at mga may patutuo ni Jesus o ni Yeshua. Ano? Saan galit ang diablo? Sa tumutupad ng utos. Ngayon, ang bawat alagad din ng diablo sa mundo ito, mas marami sila. Sang-ayon sa banal na kasulatan, nako, kasing dami ng buhangin sa dagat. Marami mang iba, nagkakaiba-iba ng grupo at relihiyon. Ang lahat ng sigaw, laban sa Diyos. Kakampi nila ang dragon. Ano ang kinainisan ng dragon? Nasaan diablo? Ayaw nilang tumupad ng utos. Galit sa tumutupad ng utos. Kaya kami naman, bagamat malit na grupo, mas kinatatarin kami ng pinong-pino. Alang-alang sa panig ng Diyos na katotohanan. Ipagpapatuloy namin at iwawagayway ang itaas ang pagsunod sa kanyang kalooban. Ano sabi? Nagalit ang dragon. Kanino? Sa mga tumutupad ng utos. Unang Juan 2:4, maraming nagsasabing nakikilala ng Diyos, datapat hindi tumutupad ng utos. Anong tawag ng Biblia? Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling. At ang katotohanan ay wala
sa Kanya. Paglaban ka sa utos, sinungaling ang tawag sa Biblia. Apokalipsis, 10 seconds wala na pa lang. talaga. Salamat po na marami. Ang magtatanong sa kabila mo si Brother Eli Soriano po. Ang aking unang tanong, kapatid na Elmer, sabi mo umanib kayo sa pananampalatayang Israel. Meron ba sa Israel na pangalan na Remnant Israel Yahweh Assembly in Yahshua Messiah? Meron bang grupong ganyan sa Israel? Meron po. At sa katunayan po, meron po akong papilis. Kailan di ko dala rito. Ako po ay inordinahan ni Elder Pete Baca for the second time, ay kay Elder George Garner, Elder Jerry Hillan. Sila po yung mga Hudyo or mga Israelita. Ako po ay isa sa tagapangarap po nila dito sa Pilipinas. May kasamahan kayo sa Israel. Oho, meron o. Maraming tawag sa pananampalatayang Israel sa ngayon. May Messianic Movement, may tinatawag itong Sacred Name Believer Movement, may tinatawag itong Judaism or Sabbath Keeper. Maging sa Amerika, isa po ang aming pinaglalaban at aming layunin ang alin? Ibalik ang katotohanan. Pwede ba, kapatid, sa ibang pagkakataon kung sakali, ay ipakita mo sa amin yung papel na sinasabi mo na kayo ay binigyan ng karapatan ng mga taga-Israel? Brother Soriano, una muna, gusto ko muna pong ang itanong mo sa akin ay yung related sa ating tema muna kasi yun ang aking diin na ngayon eh. Hindi, lahat ng sinabi mo, may karapatan akong magtanong. Lahat ng sinabi mo. Huwag kang magsasalita ng isang bagay na hindi mo gustong itanong ko sa'yo. Kaya ako sinasabi yan dahil yan ang umpisa mo eh. Ang pananampalataya po namin ay nagmula at nanggaling sa pananampalatayang Israel. Yan ang umpisa mo. Nagbigay ka pa ng halimbawa. Yung mga Pilipinong Islam o mga Muslim, hindi naman mga Arabo yan, di ba? Kung natatandaan ng mga audience kanina, diyan ka nag-umpisa, kaya diyan ako nag-uumpisang magtanong. Bagamat kami mga Pilipino ay pananampalatayang Hebro ang aming tinanggap. Gaya din sa Pilipinas, maraming mga Islam dito o mga Muslim. Pero hindi sila Arabiano, mga Pilipino ang kanilang citizenship. Pero ang pananampalatayang tinanggap naman nila ay Islam. Gaya ng Roman Catholic, hindi naman sila taga-Roma, pero mga Pilipino. Ngayon, sa kumpirmasyon mo, meron kayong kasamahan taga-Israel. Yun lang naman ang gusto kong malaman eh. Kung ikaw ang pananampalataya mo, nag-umpisa rito sa Pilipinas o nag-umpisa nga talaga sa Israel. Yan po ang una kong tanong sa'yo. Ngayon, ang ikalawang tanong ko ganito. Sabi mo, may ilan na mga utos ng Diyos na na-remodel. Ay dapat yung batas niya ay hindi magbabago. Mayroong ilan na para sabi natin parang na-remodel. Sabi mo kanina, no? Ano yung ilan na na-remodel na sinasabi mo? Okay, salamat ng marami sa tanong ni Brother Solano. Sa lumang tipan, dati, yung mula kay Adan at Eva, pag nagkatay sila ng tupa, dahil sila nagkamali, nagpapatay sila ng tupa. Sa bagong tipan, dumating na po yung tunay na inaaninuhan noon. Ang tawag doon sa English, sacrificial offering. Hebrews 5 hanggang 6 yun. Pakibasa natin, Brother Elmar. Hebrews 5 hanggang 6. Dali, baka maubos ang oras. Mas maganda marami silang may tanong. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin inihanda mo. Sa mga handog na susunugin at mga haing patungkol sa mga kasalanan ay hindi ka nalugod. Ito po yung tungkol sa sacrificial offering na dumating na nga ang tunay na inaaninuhan ng mga handog ba? Pag nagkasala ka noon, malaki-laki, baka, kalabaw o kaya kambing o tupa. Pero kawawa yung mahirap kung wala kang hasyenda.
Ang ibig mo ba sabihin, kapatid na Elmer, yang handog na yan na susunugin patungkol sa kasalanan, utos yan kay Eva at kay Adan? Hindi lamang kay Eva at Adan, sa lahat po. Sa Pero Israel. nag-umpisa yan kay Eva at kay Adan, sabi mo. Doon nagsimula. Oh, doon. Yung paghahandog ng tupa. Ang tanong ko sa'yo, saan mo mababasa na sinabi kay Eva at kay Adan na maghandog ng mga hayop na susunugin? Ang ibig sabihin mo kanina sa akin na ang nilalarawanan o mayroong pagsasalarawan na pagbabago. Halimbawa, yung nung una, sa tupa. Dito sa Genesis siya Hindi makikita mo mo. nakukuha yung tanong ko, kapatid na Elmer. Sabi mo, nag-umpisa yan kay Eva at kay Adan at saka sa iba pa. Ang tinatanong ko lang, saang talata sa Biblia mababasa na iniutos kay Eva at kay Adan maghandog ng mga hayop na susunugin? Ang ating pinag-usapan nito, brother, sila una-una, ay tungkol Alam ko yung usapan natin. You are under cross-examination. Sagutin mo lang yung tanong ko, sana mamagitan ng ating moderator. Kasi ikaw ang may sabi, hindi naman ako eh. Na yan, utos kay Eva at kay Adan. At sa iba pa. Tinatanong ko lang naman sa'yo yung talata. Madali naman ako kausap eh. Meron bang talata sa Biblia na nagsabi ang Diyos kay Eva at kay Adan na maghandog sila ng mga hayop na susunugin? ito nga, hindi nga ho direkta, pero sila no naghahandog ng tupa. Na ang tupang ito'y lumularap. Ganito. Kung sabi mo sila naghahandog, saang talata sa Biblia mababasa mo si Eva at si Adan naghahandog ng tupa? Genesis 4, bagamat hindi dito hindi dito literal na si Eva at Adan mismo, dito nakita natin sa Genesis mismo, sa aklat ng Genesis. Sa 4, 1 hanggang Hindi ba totoo yung nasa 4:1 hanggang 7 ng Henesis? Ang naghahandog dyan si Abel at saka si Cain, hindi naman si Eva at si Adan? Oho. Eh di ba anak nila si Abel at Adan? So, ang naghahandog si Cain at saka si Abel, hindi si Eva at si Adan. Ganon. Kung sinusunod ito ng anak, ito'y mula ito sa magulang din. Nakita sa magulang. Anak niya ito eh. Hindi naman sumuway si Abel sa utos eh. Pero si Cain sumuway sa utos. Noong nakasala siya, nag-alay siya Pero ng ba si lupa. Cain ba sumuway sa utos, kapatid? Nagkasala siya sa utos dahil pumatay siya eh. O di ba siya ay anak ni Eva at ni Adan? Bakit siya sumuway sa utos? Kaya ang punto ko sa'yo, hindi ko mo ginagawa nung anak, yun ang ginagawa ng magulang. Hindi ganon. Huwag tayong mga has na lalagyan natin yon. Ganun pa man, naintindihan ko na ang punto mo. Ang susunod kong tanong, sino ba ang nag-utos sa kanila na maghandog ng haing susunugin? Sino nag-utos? Oo, kay Cain at saka kay Abel na maghandog sila ng mga hain. Sino ba nag-utos sa kanila? Alam nyo, kapatid, kung naalala mo yung sinabi sa akin doon sa kanabutas, di ba? Si Abraham, nagbigay ng ikapo, pero hindi inutusan. Kay Melchizedek, hindi ba ikaw pa maniwala? Ayan, pero ngayon, ang tanong ko sa'yo, sabi mo kasi, utos yon yung paghahain ng mga tupa. Sabi mo nga, na-remodel dahil dumating na yung anino, yung pinanggagalingan ng anino, 'di ba? Sabi mo kanina, no? 'Di ba sabi mo utos 'yon? Sino nag-utos noon? Sabi mo kasi utos eh. Ikaw ang may sabi, hindi ako. Sabi mo utos 'yon, kaya lang na-remodel. Ang tanong ko sa iyo, sino nag-utos nung paghahain ng mga tupa o ng mga hayop?